na yun na. Ang hirap humingi. Pero it's really crucial, no, na walang Para bumalik. nagiging 1 hour talaga. Tapusin na natin itong analysis na to. Ay, naku, Reveal na, gusto nyo na ba reveal. i-reveal? Para naman natin. mapakita naman nila ako. kung sino to eh. Para ano, human rights. Baka may human rights violation tayo dito. Sino ka ba talaga? Ako, pagaling na ba? Oo, kaya ikaw. Sabihin mo bala. muna, intro mo sarili mo. Sige. Maabatid, mabuhay ang Pilipinas. Oo. Lakihan mo yung boses. Si The Pod Network Entertainment. Uy, mahina yung music. Ayan, ako, malakas na. Ang lakas, sobrang lakas ng music. Ayan. Hindi na makalagay sa lugar yung tao. Uy, sino yung katabi mo, pare? Ah, Ba? Sino to? ano to sabi ni GB Roblox? Roblox. May Roblox tayong ano. Ito ang tinatawag nating mushroom episode. Oh, dahil hindi mo akalain may makakasama tayong Roblox, Professor Heydarian, dalawang PWD. Hindi mo alam magsasama sa isang screen mo. Oo nga. Oo. Hindi mo na, ito yung bagong version mo lang, hindi mo na alam kung ano yung nangyayari. Oo. Ito, hindi mo na alam kung ano nangyayari. May ngungo. May isang kamay. Welcome to the Cool Pals Episode 721. Exclusive. on Spotify and YouTube. Kaya na, exclusivity. Nagpapadala ng Morse code. Oh, Marvel? Morse code ba ito? Ah, hindi, Marvel. Teka lang, pakinggan mo. May Morse code. Okay. Kikirikit. May bangka raw sa West Philippine Sea. Nandito ako sa Scout Torillo. Kailangan ko ng backup. Magdala lang ako. Meron akong luncheon meat. Wala akong abrilata. May manhunt. May Manhunt. Coordinates. Oo nga. Roger, bakit ba yan ang tinugtog mo? Ano yun, yung Marvel ba yan? Marvel to, Marvel. Bakit? Avenger 3 eh. Avenger ng disabled. So, sino ka? Ako si Iron Man. Wow. Yeah. Yung shota ni Vice, si Iron Man. Si Iron Man. Iron Man, Iron. Iron. Hindi Iron Man. Si Iron talaga yun. Iron Man. Si Kev, sino siya? Sino ka, Kebs? Si Bucky. Si Winter Soldier. Winter Soldier. Ano ba? To si Hulk. Si Roblox. Si Roblox. Wala naman. Si Roblox. Roblox man. Roblox man. Pero mas bagay na Tony Stark to si Oo nga. Prof. Hayden. Oo Di ba? Ito talaga yung talagang psychedelic episode. No? Tangina, oh. Ano nangyayari? Sama mo lahat sa internet sa isa. Multiverse. Oo. Babad mo lang. Ibabad nyo lang muna. Mga acquired taste to. Kung di ka nagda-drugs, alam mo, Postmodern. kung di ka nagda-drugs, it's never too late na magsimula. I-digest nyo muna. Isabay mo na. Nandito na eh. Nakikita mo na rin eh. Parang ganito. Parang lineup ng Senado na rin to. May isang matino lang. May Roblox. Yan talaga ang hindi mo talaga asahan minsan kung ano ba mangyayari sa Cool Pals. Never nila makikita kahit saan to. Yan, Prof. Hey, Darian, kasama natin. Good Nagbabalik. evening, sir. Thank you. Maraming salamat. Paalala po, lahat ng sinabi nila kanina, not endorsed. Not true. Fake news. Fake news. Pero don't fight it. It's organic. Uy, Roblox, nakakahinga ka pa ba dyan? Kamusta, Roblox? kaya pa. Hulaan ba natin si Roblox kung sino siya? Yan. Sige, throughout the course of this episode, magtatanong tayo. Isang oras nating di mahuhulaan. Sayang yung guesting niya, no? Pinagyabang pa sa bahay nila eh. Bigis ako si Ulpas ma! Sino ka dyan? Parinig ng tawa. Roblox nga. Kailangan ng fast talk yan. I-fast talk. Ay, oo nga. Mamaya, pastok natin. Pero kamusta, Prof? Simula nung nag-guesting ka sa Cool Pals, nagulo ba ang mundo mo? Mas marami akong bashers. Dumami ang bashers ko. Tinatanong ko nga sa sarili ko, ano ba to si Prof. Heydarian? Masokista ba ito? Ba't bumabalik?
Nag-volunteer pa nga eh. By popular demand. Oo, daming natuwa doon sana. Hindi nila alam, akalain na magiging educational yung ang dami nilang natutunan. So, asan na yung Teka lang. pina-research? Teka lang. Kailangan ba natin butasan yung paper bag sa ilong? Kasi siya mukha nga siya huminga eh. Baka di makahinga. Baka bagin yan, babaho dito sa studio. Nagpapawis na dito sa Tanga sipon niya. Uso sipon dito ah. Kaya pa. Kaya ba? Oh, Yeah, meron tayong Una, may kinukwento si Prof kanina eh. Tukol dun sa isang post mo na marami na agad comments about kay Pastor. Yan ba yun? Yeah, kasi na-interview ko si General Nicolas Torre, no? Sino siya? Siya yung general na in charge dun sa Paghuli. operations paghuli kay Kibuloy. So, I had one nung night na nagsimula yung operations. Naka-armor siya, medyo stressed siya, under pressure siya. Ito yung time na nakatakas si Alice Go, si Bantak. Hindi ko alam nangyari kay Bantak Cortevez. And then, nung isang gabi, na-interview ko siya. Ito, nahuli niya na. So, I asked ano yung nangyari, etc. May interesting theory siya. Ang theory niya is, well, of course, ang debate dyan, surrender ba, arrest ba, heroic sacrifice ba, yung mga ganyan. Ang theory niya is, takot siya na mabuking, may mga nangyari daw dun sa isang building eh, na para hindi siya mabuking, nag-surrender na lang siya bago pasukan ng pulis. So ngayon ang tanong is, what's going on inside that building? Pero, hindi na masyadong pinag-usapan ng ibang tao. Kasi ako lang nag 1 hour interview sa kanya eh. Kasi usually sa media, 2 minutes, 3 minutes, mabilis na lang. Ako sabi ko, ano ba talaga nangyari? Salami slice niya, 30 hectares yan. And then biglang sinabi niya, actually, kutob namin, takot siya na mas compromising pa mahanap sa dun sa compound niya. Kaya nagpahuli na siya. Nagsasayaw siya sa Bini song pa. Yun. Kompleto niya yung lahat ng Bini cards, no? Baka malaman nila na meron akong Funko Pop collection. At ang bias ko ay si Bini Aya. Alam mo, wala nila. Kasi siya yung Polo. minong edad, gano'n. Pero ano ba sa kutob mo yung reason? Talagang yun na rin talaga yung reason ni Kibbs na sumuko dahil para hindi malaman pa pag sinearch yung bahay niya or I mean, tignan mo yung mga allegations, di ba? Yung allegations ng all sorts of mga mujambo happenings. So baka naman, dun sa building, may mga... You never know, di ba? I mean, ang accusations laban sa kanya is ba't yung mga minors, di ba? Kung ano. So we don't know. I don't want to speculate kasi yung legal team ko... Baka minors lang kanina yan. pa nagte-text. So ingat ka sa mga sinasabi nila. Tandaan nyo, ito ay Yeah. theory lang. Hindi naman... Allegations lang yan. Allegations lang. Bakit ngayon nahuli na or sumurrender, hindi na ba pwedeng i-search? Mukhang may limitations. Si Kibuloy ba yung katabi mo? Tanong mo. How young? Ilang taon ang gusto mo, Roblox? Ilan tanong gusto 14. 14? Hindi yan si Kibuloy. Long-term relationship. Gusto niya long-term. Gano'ng katagal? 14 years yung relationship. Utang ina mo. Kayo naman. mais ka, Roblox. Puro 14 years old kasi naglalaro sa kanya sa Roblox. Oo nga naman. 14 pababa. Paano natin mahuhulaan kung sino si Roblox? Dapat tatanungin natin ng... Gusto mo, ikaw may tanong ka na ba sa kanya? Sige, bakal ka ba? Wititit. With it. Ano ibig sabihin? Hindi. Hindi. Anong lingwahe yan? Anong lingwahe yan? Titi lang. Uy, titi. Gay ligo daw. Di ako updated. So. Thesaurus natin. Sumagot ng hindi pero gay ligo yung camera. Ito ang tanong ko. Confusing. It's very confusing. Sex o Senado? Ang hirap sagutin yan. I think sex. Sex sa Senado. Sex sa Senado. Kung meron kang titirahin sa Senado, sino? Name drop ba ako? Future or current senator? Si Joel na lang. Joel. Billion one. Shooter yun, ha? Oh, basketball player daw Magaling yan, dati yan, magaling no college. Oo. Religyoso pa yung inano. Parang mapa, oh my God siya. Talaga naman, pag nakita ka nakauban, mapapa, oh my God yun.
Kahit sino malalapit sa Diyos eh. Ay, may tanong ba? Baka may tanong ka, Roger. Nakahawa ka na ng titi ng dolphin. Titi ng dolphin. Ano? May, Hahawakan lang ba dapat? Pala ko titi ni Dolphy. Patay na, G. Siya sa Padilla? Pakisagot lang. Yes or no ba yan? Or ano? Or pwede ka Yun rin nga, kasi expound. hahawakan lang ba dapat? Nasubo ko eh. Uy, grabe naman. Grabe ka. Grabe naman. Nadudulas na! Sino to? Dito. Kinakabahan ako. Hindi na yata manhunt to. Akala ko manhunt eh. Medyo iba na yata to. Si Kevin, baka may tanong. Pabilang mo yung daliri mo. Ilan to? Hindi ko makita. Wala ka na, design lang pala yung bonus. ganyan yung itsura ng titi ng dolphin. That was good! That was good! Kasi nga para si Poseidon. Trident. Nagkakainitan na naman yung dalawang may PWD. Okay, mabalik tayo ulit kay Prof. Prof, pasensya na. Medyo 10 minutes na ng oras mong Parang nasasayang hindi namin. ito yung na-sign up ko. Bakit last time matino kayo, ngayon hindi na? Alam mo kung bakit? Kasi Nag-behave sila last Alam mo- time sa akin eh. alam mo kung ano yung nire-resemble natin ngayon? Yung circus na nangyayari ngayon sa gobyerno. Oh, ang galing. Team K1 versus K2. Gano'ng ka-circus yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno na napansin mo, Prof? Sobrang raming nangyayari. May budget ni VP, meron kay Alice Guo, may Kikibuloy. Alam mo, EJK. may EJK. Tapos yung May Pogo. may manhunt kay Roque. Roque, ang dami. Ano ang tinatago na? Kasi di ba madalas pag wari meron, malamang tinatago nila yung issue ng ganito, kaya nilalabas nila yung issue nito. Ito, nagsabay-sabay na dumarating. Ano na nangyayari sa Pilipinas? Ano bang analysis mo dyan, Oo. Prof? Bakit sabay-sabay nangyayari ang lahat ng to? Oo. Tapos palaging dumadaan sa Senate hearing. Ganon. Parang na ano ako dun sa ano eh. No, first of all, ano yung sabi mo? Ito, hindi po ito yung labanan ng mga Duterte at Marcos. Ito pa ikaw yung ba- labanan ng puwersa ng... Di ba yung ganun? Ito ay laban ng person na kadiliman, laban sa person na... ng customer! yan. Una-una yan. Magandang analysis yan. Wala akong sinasabi. No, actually, unang napansin mo yung mga hearing sa Kongreso ay mas maganda sa mga hearing sa Senate. Usually in the past, yung Senate yung medyo high level. Di ba? Kasi ito yung mga presidential, medyo may high caliber. Naalala ko yung kabataan namin, yung ibang tao ng mga teachers namin. They will try to make sure na hindi sila ma-traffic kasi gusto nila abutan yung mga debates. Parang Roman Republic level yung debate. Tapos yung Kongreso, I work in both eh. I did some work with Miriam Defensor. I also did some work in the Congress. So naka-compare ko dati. Yung Kongreso, yung parang trapo politics. Kunyari, may hearing na sobrang importante ukol sa West Philippine Sea or OFW. Biglang yung isa tanong niya, what happened to my visa application? Ganon ko nila, inibita yung Chinese embassy or US. Yung parang mga ganon. But now, if you go, yung Senate hearing mo, yung mga polvoron, yung nangyari pa kay Jonathan Morales na, ano yung kay Bato? Di ba, in-invite niya si Jonathan Morales, tapos andun si Jinggoy, di ba? Tapos sabi ni Jinggoy, Mr. Chair, how do we trust this source? Ganon. Tapos sabi ni Jonathan Morales, basta ako, hindi katulad na buti na senator, hindi ako convicted, di ba? Tapos biglang si Bato, no, di ba? I mean, it was crazy. And then yung kay Robin Hood, yung urge, alam mo paano yung may urge? So, yung kaso pa yun nung nung anak exactly. ni Nino. yung pa. Ay, pero medyo delikado tayo dyan. Mamaya natin pag-usapan. No, but so if you look at the... Kasama ba siya doon? Naglalaglag na ako. May kinalaman ba siya dyan? Ba't Baka may insider information kasama kinalaman- natin dyan. kinalaman- Manhunt. Manhunt. No, but if you go to the Congress, sobrang taas yung level ng mga hearings. Actually, compare mo. I think Riza Ontiveros, Sherwin Gatchalian, ganda ng mga hearings sila, no? Pero tingnan mo yung Shimenat na nangyari. Yung Shimenat nangyari sa Congress, hindi nangyari sa Senate. Ibig sabihin, napikon si VP. Lalo, dun sa yung Shimenat. Sa Congress nangyari yun eh. So that means mas intense pa yung questions. At saka yung si
can I say his name? Harry Roque. Feeling ko si Harry Roque. Kung nasaan man siya ngayon. Kung manhunt, di ba? I think nakalusot siya dun sa Senate, to be honest, kasi he could come up with legalist, mga jargons, ganon. Hindi niya nagawa sa Congress yun. Nayari siya doon. Kasi purong lawyers din nandun. Yung iba pa, estudyante pa niya. So kung titignan mo, I think mas bistado yung mga controversial figures sa lower house. Kaysa yung supposed Howard. So yung sinasabi mong circus, no offense, but I think circus is more Senate. More, Senate. Kasi yung Congress actually very professional ngayon at yung mga may insider information. It's really hard to finish one Congress, Senate hearing. Tapos ang daming sawsawero, zarzuela, yung boyfriend ni Alice ko, yung mga, you don't get that. Sobrang organized. Panoorin mo yung Quadcom, yung 4 na committees na sinama na investigate ng law and order, pogo, ganun. So this for me is one of the biggest surprising things. Na yung lower house ay actually mas professional at high level yung hearings compared sa highest chamber of the land, which is the Senate. So you can imagine, may kinalaman na ito dun sa mga ibang interesting figures who got their way into the Senate. Sinong bias mo sa sa mga Congress hearing? Ako, ang bias ko si Benny Abante. Ang gagaling na. Dahil nag-rhyme yung first name niya saka last name. Para siyang Marvel hero Benny Abante. Hindi, pero Magaling, si Benny Abante, siya yung umano kay Sara siya ba yung gumisa? Siya yung gumisa. Yung sagutin mo lang yung tanong ko. Tapos pati yung mga tanungan niya din dun sa Quadcom, tsaka nagpasaring pa siya. Ito yung paborito ko eh. Medyo low blow na to eh. Ano sabi niya? Let's move forward. Benny Abante! Jingle. Saan galing yung music niya? Purong Villar lang narinig ko nga yung jingle. Purong Camille Pero Villar ba yan? yung sinasight na nila si Harry Roque in contempt. Yeah. Parang, binabastos na tayo nitong taong ito. Gumagano si Benny Abante. Yung taong to? Oo, binabastos na tayo ng taong ito. Hindi ba dapat talagang kailangan na natin siyang incite in contempt at kailangan nasa kailangan na natin siyang ilagay sa Women's Correctional. Ay, sorry, mali ako. Mali ako. Pasensya Sabi ni Benny Abante. Benny Abante! Tsaka si Zia Adyong, isang congressman, di ba, pinagalitan niya si Cassie Ong, yung Cassandra Ong, kasi nagpapakyut. Kaya magpakyut, sagutin mo yung tanong, ganon, di ba? So, kasi feeling ko may mga ibang senador doon, may balak na tumakbong mas higher position. There for any publicity, mileage, wavelength. Pero doon sa Congress, there's a time nakikita mo, tama na yan, sagutin mo na yan, tama na yung mga pakit mo na yan, ganon. So, may humor pa rin eh. May humor pa rin yan. Si Akop, natutuwa ako doon sa ginawa ni Akop eh. Sabi ni Akop, alam mo, napapansin ko, kapag gwapo yung congressman na nagtatanong sa'yo, sinasagot mo ng maayos. Pag sa akin, Talaga, may eksenang gano'n. Tapos hindi siya sumagot. Tapos pagbabae, di ba? Pagbabae yung nagtanong, tingnan mo yung reaction. Wala kaming sinasabi, ha? Wala kaming sinasabi. teka, balik muna tayo. Isa-isahin natin yung mga nangyayaring hearing. Etong involved si Cassie Ong, tungkol saan ang hearing na ito? Well, kasi ngayon gusto nilang malaman ano yung buong system, yung constellation of forces and factors behind the Alice Go. Kasi I think, pag-intindi ng lahat ng tao, whether ito ay espia, whether ito ay triad, whatever, hindi siya high level. So most likely, she's just the tip of the iceberg. So they want to discover the iceberg. So lahat ng mga tao na to, they can just give you some ideas about ano yung mas malaking nakatago na mga tao, organisasyon, ganon. But obviously, yung mga tao niya, ayaw nila mamatay, di ba? So, delaying tactics sila and everything like that. And correctly, they will say, hindi naman itong korte. If you have really case evidence against us, dali na natin sa korte. And I think they correctly. Again, I'm not defending alleged criminals, but I'm saying, marami rin sumasawsaw lang just for mileage and all. Yeah. So, I think, at some point, even kay Alice ko nga, concern ko nga, kung tumakbong Senate si Alice ko, baka manalo pa yan. Kung hindi lang nabistado na Chinese pala siya, wow ping, di ba? Kasi, di ba, this is also creating publicity. May mga nakita ko, ay, cute pala si Cassie Ong, yung mga ganun ng comments ng tao. Tapos, di ba, may mga landian pa daw nangyayari doon sa ibang Si congressman. Fernandez. Di ba, yung mga ganun. So, parang this medyo sablay na siya. So, I think, there's just a limit to how much you have to do. But the rest should be with the NBI, with the Philippine National Police. You know, yung mga let the professionals do their job. Pero ang problema kasi, yung ba't yung gobyerno, di ba, nag-fan meet pa sila kay Alice Go? Ikaw naman. Di ba, Mr. Abalos? Dark Rider, ano ba yung Black Rider ba? Di ba nakiano siya sa yung movie na gano'n, di ba? Si Abalos, di ba? Oo. Di ba? But that's where actually I thought na,
baka nga may espionage training tong babae. Nakita mo, nung papunta si Abalos sa kanya, na medyo siga na serious, immediately she came in, dominated the space, shook his hand and said, "Sir, nakita tayo nung isang year, di ba? Na-disarm siya. So, hindi siya ganon, di ba? Uy, di ba, nag-picture pa nga tayo, ginanon niya, chinika-chika niya, hindi na makaano si Abalos, di ba? Tapos, ay, ganon ba? Nautal eh. Doon ko nakita parang magaling tong si babaeng to. Parang the domination of space, imposition of the conversation, tas pag ganyan-ganyan pa siya. So that fan meet, I don't think it was supposed to be a fan meet. She made it happen. Kaya I'm not ruling out the possibility that Alice Go. I don't know about casting and all. Maybe may have other layers to her. Kahit nahuli na si Alice Go, kinontrol niya yung situation. Galing, diba? Tingnan mo si Abalos, biglang natulala. Tinanong siya, kilala niyo daw siya, sir. Bewang ko. Spy Tapos on training. pa yung lapal niya, di ba? I don't think he was aware. Spy Kaya siya training ganyan, nag-training, no? oo. Imaginein mo si James Bond. Yeah. Tapos yung Mahuhuli space domination, yung hindi nakabuelo eh. Immediately pumasok, hinawak Ang niya. galing. Sir, di ba nag-picture tayo, tapos pa-cute na siya. Immediately disarm siya. Wow. So that tells you, this guys, something is going on there. Parang ako, ganun na. Tapos tignan mo yung itsura niya. K-pop nung nahuli, tapos nung dinala sa Senate, mukhang kawawa na, mukhang nung may na siya, may mugshot na siya, parang ibang tao. Completely ibang tao, di ba? So, I don't know. There's still many layers there. Ang concern ko is, still I don't think she's high level. So baka habang distracted tayo kay Alice Go, yung mga mas totoong big timers ay tumatakas na or they're already doing so I hope our legislators are also responsible about what they're doing and not creating unnecessarily too much noise. But for us, it's content, right? I mean, this is the golden era of memes and contents, diba? Tangina, pag estudyante ko si Alice Go, proud ako eh. Galing, inuro ko sa iyo. Sensei, no? Sensei. Galing. Pero ito nga kasi yung Quadcom. Okay ka lang dyan, Mike. Yung sa Quadcom hearing, pinagsama-sama nila sa isang hearing ang EJK, ang yung kay drugs, tsaka yung Pogo. Ito bang tatlong to ay interconnected? Actually, 4 siya, kaya tawag ko sa kanya Supra Committee. Oo, ano ba yung Supra apat siya. na yon? So yung isa rin, may kinalaman din ba yung mga deals na ginawa ni Duterte potentially with China, yung mga gentleman's agreement. So ang daming layers yan, si Congressman Barbers, 'di ba? Yung in charge diyan. That is a very important. Sa tingin ko, if ever the allies of the administration go after Duterte family members, including potentially mga pulong types, no, yung mga it could be this committee. Kasi ang tingin ko is September 30 malapit na, 'di ba? From the moment that this will come out, baka ilang days na lang natira. So I don't know what's really their strategy, because to be honest, if you listen to some of our podcast, shout out John, deep dive. Actually, sinabi namin na baka papunta na tayo sa impeachment. At si Sonny Trillanes was been saying na more than baka malaki. One number I heard is 240 ay bukas sa impeachment. Potentially. Sa Congress, ibang usapan. Impeachment of who? Of Sara Sara Duterte. Duterte. So the idea here is, 'di ba, hat-trick na. Alice Go down, Quiboloy down, fugitive na yung isa, manhunt, 'di ba? Who's next? Obviously Duterte or Bato, 'di ba? So siguro inisip ng iba, magkasabay ang ICC this month, mag-i-issue ng red notice or blue notice. Blue notice means give us more information. Red notice means huliin nyo na yan, Interpol with PNP. And then isabay din ng Quadcom yung kaso kay Pulong sa asawa ni Sara at saka kay Digong dun sa China deals, ganon. As of this conversation, ang tingin namin papunta dyan. But suddenly, I'm not very sure about that. Is it because the legal basis and evidence is not strong enough? Is it because ituloy nila yan after elections? Or is it because malapit na magsimula yung elections mismo? Because October 1st week, filing of certificate of candidacy na yan. So actually, nagpapatawa tayo, but shoot, man, this is civil war situation potentially. If this thing reaches its its culmination in the coming days or weeks, gera yan. Kasi yung kabila, panic mode na sila eh. Nangyari si Quiboloy. I mean, Quiboloy was almost, self-proclaimed, siya, di ba? Kung si Quiboloy ay smoothly nakuha ng ganun eventually, if you're Duterte, you'll worry about what's gonna happen next. Paano may Nasa paper bag siya narinig ko huminga. O sige, magtanong naman kayo ulit dito kay Magpahinga muna ako. Ako muna magtatanong. Nakakahinga ka pa ba? Hindi, ganito pala feeling ng grocery. Yan ah. Toy Story pala to. Toy Story. O ano, ganun yung mga Toy Kung Story. isa kang grocery, ano ka?
Deal, Cauliflower. Di makahinga. Pipino. Bakit? Bakit Magaling, pipino? magaling. Para maupo ang deg. GB, may gusto kayo tanong kay... Sa laban ng kadiliman at kasamaan, saan ka kampe? Sa kadiliman. Yung pala. So kasamaan pala yung mga kaibigan kong isa. Kayo, may tanong kayo. Nilaglag ka na. Kasamaan pala kayo. Ay, ikaw, Rems, may tanong ka? Misteryo siya eh. Sino ka? Nagtatago ka ba? Medyo. Topless or shirtless? Yun. Ayan na. Papunta na tayo sa exciting part. Tingnan natin mapapatopless natin si James. Pagsalitain mo with tawa. Tingnan natin kung mapapatopless natin si James. Parang kilala ko to. Cynthia Villar? Bakit? Baba ba tayo? Ayan, si Cynthia Villar din. Sincho na ako. Paano, eto, tanong ko, dun sa parang never dumabas sa Alam mo, bunganga. every time kakusaya mo siya, umaasa siya na tatanggalin yung pektan. Tapos ilipat ka kay Pro. Ano na ba? Bibilisan ko na to. Dali ha. Daldal kasi ni Prof, sisihin mo. Hindi naman kasama to sa invitation. Malay ko may torture chamber dito. Mukhang torture chamber to eh. Hindi, kasi importanteng pinaghahanap to May ngayon manhunt, may manhunt. Kasama sa circus yan. Sana pag lumabas tong episode na to, hindi ko pa rin nahuhuli ha. Kundi mapapahiya naman kami dito. Paano nila maitatay up ito kay Sara Duterte? Hindi naman siya naisasama doon sa puro family members lang yung naidadawit sa mga... You can slice that salami many ways. Unang-una, mayor siya dati ng Davao nung time na may drug war yung kanyang ama. Hindi siya kasama doon sa kinasuhan na 5 doon sa ICC. Pero potentially pwede magkaroon ng separate sa Philippine government na investigation sa kanya. But actually, the most vulnerability niya is yung catch-all betrayal of public trust. Yung grounds for impeachment, di ba? Sa grounds for impeachment, ang daming grounds. Pero yung isa dyan is betrayal of public trust. That's so vague. Pwede ipasok mo rin yung confidential fund issue. Pwede mo rin ipasok yung mga questionable activities, di ba? Makaning ginastos sila, may 10 million pesos reward daw. Like, anong award yan? Nobel Prize ba yan? Ano ba yan? Tapos yung mga safe houses, mga ganun. So actually, ang daming pwedeng grounds. So it's a numbers and momentum. It's a political decision, to be honest about it. Kasi legally, to be honest, I don't think mahirapan yung mga kalaban ng mga Dutertes to find grounds to not only pin down the Dutertes but pin down Sara. But essentially, dalawang game yan. Bilisan ko yan, don't worry. Plan A is, Parang purple yayariin lips nyo muna yung mga Dutertes before elections. Meaning, ipin down mo na, ipasok mo na yung ICC before end of the year, iyan mo na, bago lumabas si Jose Marichan, andyan na yung ICC, ayusin na nila yung ganun. But the other one is, gawin mo silang radioactive. Don't go for the jugular, but make them so controversial, wala na magti-team up sa kanya. Hindi ko alam kung nakita niyo may lumabas na graph na 12 members na slate ng Senate. Immediately lahat nagsay hindi kami kasama diyan. Sinama pa yung mayor namin, Mayor Magalong ng Baguio. Di ba sabi mo, ang Baguio ay Rizal ng Manila. Sabi mo nung last episode. Ang Baguio ay Rizal ng Manila. Yun. Tapos kung sino-sino nandun, di ba, sinama pa si Jimmy Bondok. I mean, attorney na siya ngayon. So maraming sinama doon na hindi dapat. So I think, sa totoo lang, mahirapan ng mga Dutertes maghanap ng kakampi. In fact, kung titignan mo yung survey, baka si Bato at Amy Marcos or even baka Baste, hindi makapasok sa top 12, right? It's a very competitive race. Hindi ko alam kaya Abalos, baka ikaw naman. So one strategy is to make them radioactive. But the other strategy is, tawag ko dyan, boiler room. So, i-stress mga Duterte hanggang mag-resign na lang si Sara. Sabi na, bago niya akong unahin, mag-resign na lang ako, babalik na lang ako, mag-mayor na lang ako ng Davao. Either of these scenarios, good for the administration yan. But, if the Dutertes weather this, and they survive until 2026, 2027, sabi nga ni Waldo Emerson, if you strike at the king, make sure you finish the job. Otherwise, the king will come back with vengeance. And I will never underestimate the Dutertes. Ang lakas nila sa mga Vismin vote. And if Rafi Tulfo doesn't run, doon tayo nagtapos last time. Kung ang kalaban is, no offense, Romualdez or something like that, Dutertes will be a force to reckon with. Again, in 2 years from now. So,
we don't know whether this is the end of the show or this is end of season 1 and then my season 2 ulit, di ba? This could be like Game of Thrones 7 seasons. You know what I'm saying? Yeah. Then. May nag-Morse code ulit. May nag-Morse code. Ano sabi? May nag-Morse code. Ayan na yung manhunt. Teka lang, may langaw. I really wish, no? I really wish na Namatay. yung lahat ng hearings na to, sana it's all about good governance. Pero tingin ko dito, demolition job eh. Oo. Lahat Yes naman and no, yan eh. di ba? So you have to separate the baby from the bathwater. So yung kay Riza Ontiveros, I don't think she's doing this for papogi. She's there until 2028. Di naman niya kailangan yan. Kung gusto mo parang tagal pa ng 2020 para magpapogi ka yan. I think there are a lot of people naman they're doing their job. But you're right in a sense that ang strategies ng mga Dutertes is to paint themselves as victims of a political witch hunt. So tama yung sinabi mo eh. So dapat hindi nila sobrahan. At saka hindi pwedeng mga clown show yung mga tanong na sino mong boyfriend mo, sino ganun. That brings down the credibility. So in fairness, yung Supracom, yung Quadcom, I think they're very careful. Bawal ang epal, bawal ang epal. But actually, I think so far they're doing it well. And that's why siguro matagal yung proseso because they don't wanna make it look as if ni-railroad nila yan. Ni-railroad niyan. And if you look at strategies of Duterte's family, they don't attack BBM directly kay Sara. Tatay niya, Sara always attacks Congress eh. Si Romualdez, yung house. So they're actually ang laki ng pressure sa kanya not to look like they're rushing this. So, yes and no ako sa'yo eh. So, I think there's some part of this na legit. I think dapat na malaman natin yung yung libro, di ba? 10 million pesos sa libro na yan, tapos purong wrong grammar pa. Ako, kahit balog to Tagalog ko, I think mas magaling ang Tagalog ko sa kanila. Andito diba? pala yung sumulat ng libro. Ayan, yung editor, di Sabihin mo ba? sa kanya, sabihin mo sa kanya. Papakita mo sa kanya kung paano mo tinype yung libro. Paano? Grabe naman kayo. Paalala po, hindi talaga ako kasama Sabihin mo sa sa show. kanya na walang kwenta yung libro. Sabihin mo kung hindi worth ng 10 million yan. Sabihin mo sa harap niya. Sa sakap niya. Gusto ko yung kanta ulit. Game of Thrones na lang. Siya! Siya naman ang audiobook. May soundtrack na. Sabihin mo, may kaibigan. ayan o. Panalo to, kompleto. May orchestra. Hindi, sabi mo, di ba, demolition job. Parang lagi namang demolition job eh. Kapag may mga ganyang hearing, Ba't nag-uubad ka? Dahil sabi niya? ang init. Dahil sabi niya? Parang, Malapit na ako Parang mag-topless. natutuwa ka pag nag-uubad siya, Roblox. Hindi ka na nga hindi makita. Ang hirap mo. just look or touch rin. Pwede ba kasama? Pero ang ganda, sorry, ang ganda, gago versus gago eh, no? Ang ganda. Kasi ang makakatalo lang sa may baril din eh. Kasi alam mo yung, yung ginagawa ni... So makakahuli dito si Roderick Paulate. Ito ay laban ng kabakalan versus... Kami naman, Han. In Rod we trust. Hindi kasi, di ba, from simula pa nung kay Dilima pa lang eh. Oo nga. Di ba? That was a demolition job. Kasi fake naman talaga yung mga ginawa sa akin. That was a black ops operations. In fact, may mga kaibigan ako na sinabi nila na may mga lumapit pa daw sa mga PR companies to do that. And they said, fuck, we won't do that stuff, right? Anong kaibahan nito yung strategy nila Duterte? Kasi parang somehow effective pa rin yung strategy nila Duterte kaysa dun sa ano ba dapat yung ginawa ni De Lima para mapunta pa rin yung simpatya ng tao sa kanya. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Well, ang pinakamalaking difference yung Panon Digong at saka BBM is Panon Digong lahat takot kay Digong. May fear factor. Ngayon wala naman fear factor kay BBM. Takot ka ba kay BBM? Ba't kami matatakot sa aming bilabid? Oo, ang bait BBM! Kasamaan! Nadulas Solid North. ka. Yamat ng ito'y. Yamat ng ito'y. Gawit tayo.
Ikaw, kung Yari tayo dyan. kung ipagtatanggol mo si VP Sara at ang mga Duterte, ano ang interpretation mo sa mga nangyayaring to? Ang lahat ay paninira lamang sa mga grupo ng mga Duterte. Dahil ulitin ko, ito ay laban ng person ng kadiliman, laban sa person ng... Kasamahan! That's it! Oh, may langaw sa tenga ko. Parang yung boses mo pang Miss Q&A na. Pero it's really crucial, no, na walang Parang bumalik. nagiging 1 hour talaga. Tapusin ba? na natin to analysis na to. Ay, naku, Reveal gusto nyo na ba reveal. i-reveal? Para Reveal naman, na natin. pakita Mukhang naman nila na- kung sino to eh. para oo. Nagets na Human nila. rights. Baka may human rights violation tayo dito. Sino ka ba talaga? Yan. Ako, tanggalin ko na ba? Oh, kapag ikaw. Sabihin mo bahala. muna, intro mo sarili mo. Sige. Mga kapatid, mabuhay ang Pilipinas. Oh, Lakihan mo yung boses. Si Harry Porky. Ay, panalo ka. Basta pawis. Pwede ko na ito ilagay sa resume. 33 minutes ako sa paper bag. dahil ang daldal ni Hey Darian. Ibalik Ang mo daming na. soundtrack. Baka pag may Game of Thrones, mama-trauma ka na, babalik to. Kamusta? Saan ka nagtatago, sis? Manhunt! Ang Okay? manhunt ba ay ikaw ang nangahunt ng man? O ikaw ang inahunt? Naghahunt ako ng man. O, pangalan to ng gay bar. Sa Cubao daw, meron bar na manhunt, sabi ng si Ang pogi pala ni Bro, gusto mo ng joint account? Nangalok ng joint account. Ano bang kapalit ng withdrawal ng 3 million? Saan mo i-withdraw? Sa face? Wala namang ganun sa Game of Thrones. Ay, hindi, meron. So, ano ba ang criteria mo para i-operan mo ng joint account? Una, dapat guwapo. Talaga tumitingin pa. Bakit kailangan gwapo? Para Magtatapos si Prof. para worth it yung gastos. Ay, napapahubad na po, napapatapos na po na. Talaga ba? Ayaw mo naman ng relasyon. Relasyon ba to? Ano lang tayo? FWB lang. Ano yung FWB? Friends with benefits. Friends with Bayag. Parang bigla ayoko na magubad. Nagdadalawang isip ako. Malapit na. Di na lang to. Huwag ka magsi-CR prop Sa ano nangyari kay AR de la Serna, parang Tinanong natin yung impersonator, no? Na political theory. Sige, tanongin natin. Ay, impersonator ba to? bakit ba ayaw mo nagtago ka? Saan ka nagpunta? Hindi ako nagtatago. Nagpapahanap lang ako. Nagpapahanap ka. Nagpapahanap Chest lang hair ako. natin. Ayan na, Itong carpet na to. Prop, parang di maayos yung buton. I can take care of myself. I'm an independent man. Wait lang. Mindful. Demure mindful. Behave ka, Harry. Ang ganda ng ilong mo, Prop. Prof. Nalaglag yung ballpen mo. Nandiyan si Harry. Harry Porky. Hindi, di naman ganyan si Harry Porky. Bottom yan. Siya yung... Iba yun eh. Parang iba yung sinasabi mo. Rodman episode na naman tayo. Ay, Harry Porky nahulog. Ay, Prop, wait lang. Nasaan ba yung mga yung deed of sale ng lupa mo? Baka nalaglag. Prop, wait lang Pero balik tayo I think it's really crucial, no, na walang bumaliktad sa hanay ng mga Duterte. I mean, Mas crucial sa akin na walang nag-defend kay Harry Roque. Napansin nyo, walang nag-defend kay Harry Roque. Nilaglag siya, no? Ayun, Walang Ng lahat, nag-defend. ng lahat? No one. Sa May lahat nakita ng- ko yung DDS na support, wala. Kahit yung Every kasama- time i-criticize mo si wala doon sa comment section, wala. sa lahat naman talaga ikaw ang pinaka nakakaawa, Harry. Nagkamali pa nga yung sigaw eh.
Oo nga eh. Yung kadiliman versus kasamaan. Bayad yun eh. Parang 5 tao lang nandun nga. sa people power na yan. ah. Pero ano bang balak mo sa susunod na eleksyon? Lalabang ka ba? At ikaw nagtatago ka hanggat suportahan ka ng mga May Duterte? bago ka na bang sayaw na gagawin? Kasi yung last na sumayaw kan, tanggal yung relusme. Tsaka basa yung pantalon. Yung kay Singson. Yung kay Singson. Tingnan mo yung tingin na Singson. Kaya pathetic. Kaya Ganyan talaga. Tere. Ano bang what's next for Harry Roque? Harry Prof? Porky. Career. Oh, ikaw, may gusto ka ba sabihin? Wala na. Senado or O, suot mo na ulit yung Ano bag mo. Ano bang next? Senado or sex? Ano? Sex! Pwede naman sa Senado! Gigil na gigil. Maganda. Sa anong nababasa mo dito kay Harry Roque? Parang may pag-asa pa ba siya? Ano? Interest. Actually, hindi ko napanood yung interview ko with si Red Oliero. Yung Sino first... Yung isang sagutin ko pa talaga. No. I mean, huge si Harry Roque for me, kung kunyari, nagsulat ako ng nobela, yung parang yung trilogy ni Rizal na hindi na natapos, yun yung maging central character ko eh. Kasi there's a lot about Harry Roque that I think says a lot about the Philippines. Kasi matalinong tao, in fairness. Hindi lang he's not just any abogado. Isa siya sa mga leaders ng international humanitarian law, ex-human rights. And he Okay lang. started out, no? Yeah, I mean, he On a was a high note. superstar professor in UP Law. Marami akong mga kaibigan na naging estudyante niya, ganun. So, you would imagine someone as intelligent as that and as successful as that in a career like law and international law, na once nandun na siya sa limelight, gagamitin niya yon, to push for change, positive change. And nakita mo itong tao na the moment na in-offer siya ni Digong ng isang position, totally bumaliktad. And it became so ridiculous. There were times na presidential spokesman siya, tapos biglang ganun siya. Ito po ay personal opinion ko, hindi ito opinion ng administrator. May mga ganun siya. So parang, he could see how ridiculous the situation was, that he knew it was going against everything he stood for. So, for me, actually, it tells something sad about our country, na marami sa ating mga kababayan na may oportunidad na, yung adhikain nila, maging pagbabago and all. Nung time na nandun yung puwersa, they became even more voracious than the old. And in a way, yung sinabi ni Rizal na the slaves of yesterday are the tyrants of tomorrow. Tingnan mo, nag-apply yan kasi yung mga dynasties natin, ito yung mga muchacha ng mga Espanyol at saka Amerikano. The time na umalis yung mga Amerikano at saka Espanyol, sila yung parang mas brutal pa sila as colonizer. Tingnan mo yung mga warlords sa Mindanao, sa ibang areas ng country natin. So, for me, in that situation whereby karamihan ng kababayan natin ay underprivileged, limitado yung kanilang agency, to change their life. Hindi sila ganun ka-empowered. Tapos meron kang narrow elite. Imagine that 170 political families control almost all the provinces. 78 provinces, out of 81 provinces. 40 richest family take home 76% of newly created growth. Na every year may 6% growth ka, 4%. So in that situation, ang pag-asa mo talaga for change is the middle class eh. And Harry Roque represents that middle class. Professional, smart, upwardly mobile, may platform, may bosses, may respeto, ganon. And then the moment na binigyan ng power, join ka agad. Hindi lang sa elite. The worst sections of the elite, right? The most brutal sections of the elite. So for me, it's a very profound thing eh. You can write a whole book around that character eh, di Sa ba? part na yun, doon ako naawa sa kanya. I mean, yun It's a talaga- tragedy. To be honest, it's a tragedy. Natatawa Nakakaawa tayo, ka daw. but it's a tragicomedy. Bob, If you look at it, yung Doña Victorina tsaka si Doña, di ba dalawa yung Doña dun sa No Limit Tangere. Rizal used them as templates of yung mga Pilipino na nag-affam lang ng asawa or medyo nung umangat ng konti kaysa tumulong sa kababayan nila, mga Indio na ang ginawa nila, mas naging marahas pa. Yung mga ganun. So I think, that's may where, tanong na yung okay. pero Sige ano po pa yun ako naman, bilang PWD, naintindihan ko yun. Kasi gusto ko din mag-api ng kapwa ko PWD. Alam mo yun? Kunyari, gusto kong alam mo yun, gusto kong gumanti. Yung grievance. Bigyan mo siya ng Harry Roque siya ang Harry Roque ng mga ngongo. Oo. Oo, kasi Bigyan mo na example si Prof para mas maintindihan niya. kunyari, nung last time, may hindi pa akong pilay. So, pwede mo siyang hamunin ng... Tingnan ko. Nag-ano saka ako,
sa mga show ko, nag-hire ako ng kapwa ko ngongo. Alam mo yun, para ka black guy na may slave. Ganun yung feeling, superior talaga. Ang Alam mo, next week may guest kami, black guy, sabihin mo yan, putang ina ka. Si Speed! I'm for Speed! Patay ka sa kanya. What? Pero yun, ang sarap sa to. Ang Yan lang ganda. yung experience. Then actually, you're onto something in a sense that grievance, yung inis, yung mapagganti, ganun. Malakas sa politika natin. Kung titingnan mo si Duterte, the whole episode was a vengeance. A vengeance laban sa mga konyotic. A vengeance laban sa Imperial Manila. A vengeance laban sa Western countries, di ba? Kaya kung saan napunta yung usapan eh. Kasi you cannot govern a country based on hate and anger. You have to govern a country based on a vision. And anger is not vision. Anger distorts your vision, no? But naintindihan ko. Kaya sabi ko nung panahon ni Digong, parata ko inimbita all around the world. I had the book on him first year pa lang. Obviously sabi ko hindi na nabasa kaya buhay pa ako ngayon. Pero meron siyang kopya. I have a picture of that. So when I give talks on Duterte, andun yung picture of Duterte reading the book. Anyway, I went around and I said, you don't need a political scientist or lawyer. You need a psychoanalyst to tell you what's happening with Duterte, because I'm not saying si Duterte may topa, kaya wala akong sinasabi okay lang naman mag-fentanyl. I mean, kung talagang prescribe yan, di ba? No, it's more about yung psychology. I think marami sa ating kababayan. I remember, because I also work with Al Jazeera, no? Which has a basis in the Middle East. So marami mga OFWs na nanonood sa akin sa Middle East, di ba? And sabi na, sir, proud na proud kami pag nakita ka namin. Proud na proud din kami kay Digong. Kasi minumura niya yung mga ibang leaders. Akalain mo, Pinoy, minumura yung mga Amerikano. So parang, so he gives actually a sense of empowerment, yung mga minura si Obama. Speaking of, so I think dahil matagal itong bansa natin, minamalit tayo, or marami sa atin ay marginalized, I think maraming pent-up frustration. At yun yung nawe-weaponize ng mga populist at mga ganun tao. So, unfortunately, anger, vengeance, grievance is a big force in politics, especially nowadays, kasi social media lahat and it's so easy to rile up people. Ako, to be honest, whenever I posted some beautiful prose, I mean, next level, yung mga New York Times op-ed level ko, di ba? 12 likes, yung mga ganon. Whenever nagwala-wala ako na wrong grammar, na mga ewan na Tagalog na wasak na murder, 16,000 likes. So, grabe yung incentive mo. So minamali mo na lagi yung grammar. Sa New York Post. So, napansin ko yung mga sinusulat ko sa mga big, konti lang basa, pero yung mga parang vlog style na trashy stuff ko, daming likes, ganun. So, I said, that's why I understand. It's really a combination of factors. So, you're actually onto something, except hindi ako nag-agree sa gusto mong gawin sa buhay mo. Pakat na lang yun nung yung part. Yung hindi nag-agree. Pero parang ito si Duterte, meron pa rin siyang game na divide and conquer pa rin eh. Nandun pa rin siya sa strategy na ganyan. Kasi kung mapapansin mo, ang narrative biglang naging kakampi na ng BBM yung mga pink. Parang nakikita mo sa comment section, parang bangag tsaka kakambangag. Pero split na rin yung dilaw eh. So, one camp is what I call Never Marcos. So, ito yung mga tao na sa sobrang galit nila sa Marcos, parang natutuwa pa sila na may mga Duterte dyan na babasagin sila, ibubuljak sila, yung mga ganyan, ibabanat sila, ganun. And then they're the Never Duterte types na ang tingin nila, ayaw namin kay BBM, he's not an ideal leader, but the Dutertes are more urgent threat that have to be dealt with. And let's not forget, Sara Duterte is a heartbeat away. Something happens, kunyari nanood ng, I don't know, anong concert si Kuya, tapos something happens to the president, immediately Sara Duterte will be the president of the republic. Right? So yung sa iba, so depende kung anong group ka. At split siya ngayon eh. So napansin ko, kunyari may pinost ako about, sabi ko, nabudol ang mga budol king. Ibig sabihin, mga Duterte, akala nila, magagamit nila yung mga Marcoses, and then nung naging presidente si Marcos, sinong nabudol, di ba? Tapos sabi ko, kung budol ka, tapos nabudol ka, walang sisiyan. Ang dami mga Never Marcos na nagalit sa akin. Nasabi na, it's like you're glorifying or romanticizing Marcos. Sabi, who are these idiots? Like, sarcasm is my middle name. Like, obviously, I'm being sarcastic here and throwing shades, di ba? Kaya nga Team K1, K2. But I realize there are people who are so anti-Marcos that actually natutuwa sila sa mga attack ng mga Dutertes and mga kay BBM, including mga Polvoron, yung mga ganyan-ganyan. Which I think doesn't help eh. Kasi kung mudslinging yan, mas magaling ang mga Dutertes eh, di ba? And then, that will make the whole thing look like a clown show.
Right? Kasi tingnan mo yung mga hearings ni Bato dun sa Polvoron. I mean, it was ridiculous. Except mas sensational si Alice Go. But if Alice Go didn't happen, baka Polvoron pa rin yung hearings natin hanggang ngayon. Then it would look like a clown show, di ba? So that's my point. I have a very nuanced, so split siya. So ngayon, yung mga Duterte people are trying to get as many people na galit kay Marcos on their side. And they want to be. So kaya nga, ito yung weird na elections. Ito yung elections sa tatlo yung opposition mo. Yung legitimate, genuine opposition, sila Riza Contiveros, mga ganun na criticizing both sides. And then you have the Makabayan bloc, di ba? Na sabi ni Franz Castro sa kasi wala namang umimbita sa kanila. So gumawa na lang sila ng sarili ng slate. And then meron ka ngayon Duterte opposition. Di ba? So ang gulo nito. So Dutertes want to get the others to join their slate as the united opposition against their former unity team. This is crazy. This is worse than Game of Thrones. At least sa Game of Thrones, di ba? I mean, kung sino mas maraming dragon, tapos ng usapan. Dito, halos wala ng dragon yung mga Duterte, pero palaban pa rin, di ba? Because in terms of resources and all, Marcos has everything. Tsaka parang tinatay up din nila yung Pogo sa funding ng mga Duterte. Etong kay Kibuloy, may balak ba silang i-Congress or Senate hearing pa to si Kibuloy? I think kay Kibuloy, ang malaking issue is kung pa-extradite sa US Hindi ko lang Albuquerque or saan siya dadalhin. But because the FBI already has a complete dossier at may court na sa US na may ruling na sa kanya. So kung papunta sa US yan, dalawang benefit dun sa yung mga galit kay Kibuloy. One is, planchado na yung legal case. Pangalawa, hindi ma-intimidate yung court. I mean, in fairness, kasi yung court hindi naman sa Davao, sa Pasig or QC. Pero may isang case din sa Davao. So iba-ibang cases yan. One case is about alleged sexual cases, other human trafficking, so unbailable na. Pero yung sinasabi na iba, like, katulad ni Justice Carpio, na better sa US na lang. Para wala nang gulo and all. Manggulo ka sa US, tignan natin ang mangyari. Unless Trump ka, ibang usapan yan, diba? Pero kailangan siya sa politics ng ni BBM kasi kailangan mo pa rin ulit i-tie up kasi kakaiba yung kasi yung Pogo, yung mga EJK, parang normalized na sila sa para ibato dun sa sa Duterte camp Pero yung pagdating, yung immorality, mas importante sa Pilipinas yun Kapag may inexpose kang immorality ng isang tao, Na binabakapan mo pa nga. lalo na yung kay Kibuloy na hinahalikan yung mga bata, yung mga minors. Kapag yun, na i-connect mo pa kay Duterte yun, mas malaki. Kasi katulad nung kay De Lima, kinonect nila sa scandal, which is sobrang sensationalized na immorality. At may misogyny rin. I Na think wala the fact that... wala nang parang yun yung pinaka matinding pwede mong ibato sa isang politician. Umiinom ba to? Parang galing niya mag-analyze, no? Parang kasi. maganda yung mga analysis Punta ka naman ng family reunion. Hidarian sa family reunion. Ganyan yan. Yung mga kunyari lasing, pero siya lang hindi lasing. Tang inang maker smart to. No, that's a good point. Ako, actually, the reason for BBM not to extradite him to the US is because accusing siya, di ba, ang line ng mga DDS is, Duterte is tuta ng Amerika. So, actually, kaya nga sabi ni BBM, no, we will try him here in the Philippines. He has to face justice here. So actually, may reason din si BBM. But you're right. If they wanna tie down Digong, yung fact na beshi si Digong at saka si Kibuloy, not to mention, administrator si Digong ng mga ari-arian ni... Ayun, oo. Doon pwede siya ma-tie down on that issue. Kasi doon, suddenly, it opens up a whole empire of interconnections and all. So actually, kung gusto mo magka-season 2 pa, meaning, wag mo na yung ICC ngayon kasi dadaan pa sa court. Gusto mo after elections, that Kibuloy one will be your pivot. Yun ang gagamitin mo para dudurugin mo. Yun ang maging strategy. So that's actually a very good point. Very, very good point. Dami nag-react parang, hindi yata comedian makausap mo. Para mga mga operators yata to. Mga Ginagawa kong Black Ops. Ginagawa kong pampatulog yung Congress hearing na yan. Lalong-lalo nang sinabi ni nung Buti natanggal namin yung niya. nung ano naramdaman mo Ako nung nainitan pinapasite na rin in ako, contempt ka nung inaanak mo? Ano ba may sinabi ka pa doon Si na Congressman Your Honor, I resent that. Mr. Chair, ayoko po sagutin yan. Hindi, Mr. Chair, I resent that. I resent that coming from my former student, former inaanak. Gumamit ng ninong card Former na? Oo. Paano yun? Sinoli kandila. Nagsulian ng kandila sa Congress no? Hindi dun sa wedding contract, marriage certificate, liquid paper. Liquid paper niya, no? Kasi kung isipin mo,
kung yun ang kung kasi iniisip ko susuportahan mo pa ba si Duterte kung tied up na siya kay Kibuloy tapos ganun pa yung ginagawa niya? Baka questionin mo na yung sarili mo bilang DDS. Na teka, tama pa ba tong ginagawa? Kasi yung corruption, yung pagpatay sa mga addict, pagpatay sa mga drug Kaya lord. justify Oo, basic Yun na lang yung yan sinasabi ko, radioactive strategy. So, Okta Research, meron silang survey about walang katulad tong survey na to, which is anong team ka talaga? Itong team loyalist ka or team Duterte, right? So the team Duterte went down from around 20-22% earlier this year down to 16%. So that means palit to ng palit. So there's probably 5 to 10% of the population. Obviously, a lot of people in Davao and Mindanao who will be with Duterte to the end of the earth. But if you can bring it down to 5 to 10%, then they're manageable threats. So I think that could be one strategy. And then in the meantime, palakihan mo na at palakihan mo yung team ni BBM. Grand coalition. Then it will become 50% versus 5%. In that situation, baka they'll go for gold. So I'm sure there are people in the BBM camp who are saying, unti-unti dudurugin natin hanggang core support na lang matitira sa kanila, yung mga taga Davao lang or whatever, and then we'll take care of them. So the Kibuloy one could be a springboard for that. Oo, So in a way, babalik to dun sa sinasabi mo na baka nagiging demolition na dyan. Well, kasama sa demolition, kung nabubuking yung mga kalokohan na ginawa mo, I don't think the Duterte's ever expected this to happen I mean, Duterte... talaga ba? Itong... I don't think so. I think they really thought BBM is just a spoiled brat and essentially I'm not saying he's not, but you get what I'm saying. I think they really kasi sabi ko, Marcoses are OG. But what happened from that unity? Ano ang No, nangyari? it was a tactical alliance. And I think the Dutertes wanted to Karen BBM. From what I understand, kinaren nila si BBM na, oy, Sara, bigyan mo ng DND yan. Siyempre, BBM, ba't ko bibigyan ng DND? Ano ba ako? Bibigyan ko yan sa expert. And then nagsimula ng tensions. And then nung first State of the Nation address, nagalit si Kibuloy kasi si BBM, hindi niya sinabi yung issue ng federalism, ganon. And then later on, si BBM, medyo pababa na yung mga EJKs, anti-drug operations, and most important, BBM friendly sa US at mas critical sa China. Then, nag-crackdown pa sa Pogo. So, lahat ng mga issue na malapit sa mga Duterte, tinira ni BBM, pero quietly. Pero the other side, tingnan mo, yung mga, kung ano sinasabi ni Duterte at saka Baste kay BBM, hanggang nainis na si First Lady. And I think when First Lady gave that, taberna, nagbigay siya ng interview, sabi niya, bat shot ako dyan kay Sara. That was the end of the story. The moment the First Lady came out and said, batshot na ako dyan, ayokong kasama yan, there was no way the unit team could stick together. So they were just waiting for Sara to resign. Selos yan. Now that resigned siya, tsaka yung time na, di ba? Ay, wala akong sinasabi. Pero nung tsaka, weird daw yung mga cabinet hearings. Kasi syempre, si BBM will talk to some cabinet member. China. Tapos hindi siya he cannot trust Sara on that issue or baka may kinalaman sa Duterte. So imagine their cabinet hearings no longer held together. May separate rooms. Talaga? Di ba, ang weird, di ba? Siyempre gusto mo cabinet hearings together, di ba? May times na hindi na nag-meet daw Sinabi sa akin. Kasi they're not comfortable with Sara being there. And Sara is also not comfortable being there knowing that lahat galit sa... So it became untenable until Sara resigned. But some are saying that's not enough. She has to resign as VP because as long as she's a VP, she's a threat to Duterte. In the same way, the Dutertes, sinira-sira nila si Lenny for 6 years because they saw Lenny as a threat. If something happens to Duterte, di ba maraming times hindi mo alam buhay pa rin, hindi nasaan pa siya. They were scared of Lenny. Kaya demolition job kay Lenny ng 6 years Or actually more than 6 years. Kasi she would have taken over immediately the moment something happened. And Sara, last point on this, no, at least nakalis na yung ano mo. The thing I also noticed with Sara is Sara lacks the wit and spontaneity of her father. So she's a poor copy of an original poor entity already. Like Digong is not the most eloquent guy, right? He cannot put two decent paragraphs together because probably it's also because he aged and all of that. But Digong is funny. And Digong has a sense of punchline. I remember isang time sa Malacanang, nung nakita niya bored ang tao, doon siya nagmumura. At ang theory namin kay General Luna niya nakuha yung hindi naman ginagamit niya yan dati. Tangina ka pala, General Sine Hindi, kasi siya yung director niya. Yung totoo. Ay, sorry. General Luna, gago. Lenny siya diba? Bumawi si Arcelia, nag-Lenny siya nung last election. But tingnan mo si Sara, wala.
Tapos yung parang sarcastic siya na shimenat pa siya, sumablay pa. She tries to be funny, it doesn't work. So, yeah, again, of course, she has a base that will always love Inday Sara. Siya ay pusit. But this is a game of 40% of population, 60% of population. And in an era where the Tulfos, last point, Tulfos are rising also, Mahati lalim pa eh. ang away next year is sino number one? Yeah. Si Ben Tulfo, kita tayo dyan. Ben the Warehouse. Or si Sir Erwin, di ba? So, I mean, in that situation, if you're Duterte's, actually, you cannot play this game of, divide and conquer because you're being the one divided and conquered. So, may limitation yung ginagawa nila because they're no longer the president. BBM is the president. Their only luck is BBM is risk-averse. I think if BBM, he's smart, he's outsmart. Pero if BBM had more risk appetite, baka tapos ng usapan by now. This thing would have been done. And BBM say, so what kung demolition job? May mali silang ginawa. Gusto mo ba bumalik ang Dutertes? And he could have rallied maybe 60% of the population easily. And then what? Hawak namin ng military. Hawak namin US. Supportado kami ng US. So, because he doesn't have that risk appetite, we are here where we are. Baka mag-season 2 na ito. Yes, kasama niyo po kami dyan, Mr. President. BBM! BBM! Paalala po, hindi po reflective na Bakit kaya chill na chill lagi si BBM? Saka yun, sarap buhay eh. Bakit siya magigiyera Civil War, di ba? Bakit siya mag-Game of Thrones? Meron naman siyang di ba? Duran, Oo nga. Duran, di ba? Ano yung tatanong mo sana, GB? May tatanong sana ako kung saan nagkamali ang Duterte. Was it wrong for Sara to run as Vice President at that time when Duterte Malalaman was nila really yan popular? sa susunod na episode. Kaya hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nang Twitter. X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Mitch Coranga, Philip Arcelo, Dominic Lindog, Mark Jerome Katsillar, Tetel Tayoto, John Edward Mahabagay, Ziljan Munda, Lene Mackenzie, Mark Reyes, Dre Toreno, Darwin Almeda, Sigrid Alimanya, Maven Mendoza, Ronald James Ongkako, John Joseph Ancheta, Max Limides Thomas, Philip Mina, at si Francen Acosta. Parang Ricky Martin naman ang lumabas. Yan. Hindi Supra. Yan ang gusto ni Harry Porky. Anong masasabi mo sa outfit ngayon ni... Maganda. Flowerful. Very demure. Perfect. Very flowerful. Flower or bakal? Uy, gumagamit ng bakal. Gumagamit ng bakal. Talaga na-cool pals na talaga. Na-cool palize na to si Pero nung tinanggal ko, umalis ka. Lumayo ka. May doubt kasi siya kasi wala nang tali ng pipili kung sakaling lumapit ka pa eh. After nito, Harry Porky, saan ka ulit magtatago? Depende. Pag na-read na yung Adonis, lilipat tayo. Sa likod ng Dolby. Ito ba 1 million yung binigay mo sa Adonis? Pag-usapan natin yun. Sige. yung tip daw doon sa dancer, 1 million daw. Yung isang callboy ron. Di ba, Binigyan nila ni Harry Porky? Pero si Harry ba nagbigay? Hindi. Hindi. Hindi, may executive na assistant ako. Pogo na Tama type niya. 1 million na. Talaga ba? Totoo ba yun? I invoke my rights. May right to privacy. Yun. From Irish Guya, happy birthday, Dil Bryce. Mabuhay ka hanggang gusto mo. From JV Mena, tangina mo, Ira Joyce. I love you. From John Brenton Prescaciosa, pamura po sa asawa ko ni si Angelica Prescaciosa. Kinasal po kami last September 1, 2024. Walang ibig sabihin yan, si Harry kasal din yan. From Dieter Macalinao, Sir Ryan Rems, pamura naman po na malutong yung tropa kong manok ni Papa. Tangina pangalan to. Tang ng manok ni Papa, tang ama ka. Yan, wala. Birthday ko lang. Gusto ko lang magpabati sa mga host. Happy birthday sa'yo, Mark Esqueto. Pamura kay Ryan Rem, si JC Lumban. JC Lumbad, tang ama ka. Yan. Pamura daw si Stuart Gorowa at si Gian Ilak at si David Roa Duterte. Gian Ilak at si David Terante pinapamura ni Lyle.
Putang ina mo. Putang ina mo. So, kita-kits tayo sa susunod. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Ow, now. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.